Magandang araw po. Welcome to Binapremco. Tara, samahan niyo ako. Ipapakilala ko sa inyo ang aming kooperatiba. Ang Binapremco ay isang organisasyon na tinukod sa Barangay Binabain noong 1993. Bali, isa siyang consumer store na inorganize ng 25 katao or 25 members na nag-contribute ng tag-1,000 piso kada isa. At nung lumaki na po siya, para po makapag-serbisyo ng mas maraming tao sa Merida, lumipat po siya sa poblasyon. Sa tulong po ng Department of Agriculture, ang simpleng consumer store o bigasang bayan ay naging bagsakan o barangay food terminal. Yun po ay nangyari hanggang noong 2009, hanggang po sa dumating ang bagyo ng Yolanda ng 2013 na kung saan ang building at ang operasyon ng co-op ay bumagsak. So doon na po ako napasok pagtapos ng Yolanda na kung saan po yung co-op ay nahihirapan na. So sa tulong po ng Department of Agriculture, na-revive po namin yung operation ng bagsakan. Tsaka pumasok din po kami sa pag-aalaga ng bangos sa tulong ng BIPAR dahil po bagong bagyo, marami pong mga assistance na binibigay ang agriculture. So isa po nakita naming opportunity yung pagpasok po namin sa sea cage farming. Wala po kaming idea kung paano yung bangos, pero through technical assistance ng BIPAR, na mga training na binibigay nila sa amin. Tapos doon sa mga taong namimit, na-inspire kami na pwede pala kaming maging ganito rin. Kung sila naging success, bakit pwede rin siguro posible sa amin, which is nakita ko na we are in the right path talaga. So yun po, doon po kami nagsimula sa aquaculture na business ng kooperatiba, na kung saan doon po kami mas naging hiyang na nakilala ang Binapremco. Maraming tulong yung ngayon, pumasok kami sa aquaculture. So 2015 yon. Tapos nung nakita namin na na nagplano na kami na mahalampids, ito yung para dalawa yung makaka-capture natin, Fisher Fox and farmers. So kami ng concept na magagawa kami ng sariling pits wherein yung mga resources, yung mais, yung kasaba, yung mga munggos, yung ingredients, and the local ingredients na pwede nating makuha dito sa community, magamit natin, tapos masagot yung mga farmers sa ilang needs, kung saan nila i-market yung mga produce nila. So yun na yun, nag-organize na kami ng mga kadiwa centers na yung magiging consolidator for barrio, na kung saan doon kami nanalo ng gawad saka. Binigyan kami ng kapasidad, binigyan kami ng mga opportunity na nahihirapan ng iba para ma-avail. So sa pamamagitan ng co-op, ng grupo namin, ma-reach out namin kung ano man yung tulong ng gobyerno na pwedeng maibahagi sa kanila. So yun yung ginawa namin nung nakatanggap kami ng 500,000 na grant assistance na kadiwa. Ipinasa namin sa mga association na re-recommenda din ng Department of Agriculture na sila mga kwalipikado, may kapasidad, at saka merong din silang mission at vision na parehas lang sa amin na makapagbigay ng livelihood sa mga miyembro. So yun yung nakapag-establish kami ng 3 kadiwa center sa pamamagitan ng tulong ng Department of Agriculture na binigay sa amin. Dahil sa vision namin na tulungan yung mga miyembro namin at saka yung mga tao na nangangailangan, yun yung ginawa namin in preparation sa future din na ang produkto ng bawat isang asosasyon at saka yung produkto namin, doon na lang hindi mahihirapan pag-market kasi nandun na na-establish na yung mga kadiwa centers. And sa pamamagitan namin ng Binapremco, nakaabot sa mga grassroots level na nasa par-plang barangay yung tulong ng gobyerno, na isa naman yun na ini-envision din namin na magiging malaking tulong kasi market namin sila.
and kami din magiging market nila sa mga produkto nila. So maganda naman yung naging resulta kasi yung bungam ng sila hindi maka-access pero naging channel of blessings kami para sa kanila, para yung tulong ng gobyerno makaabot sa mga talagang nangangailangan. Ang mission ng Premco, a stable multipurpose cooperative serving those in need, prioritizing the less fortunate in the Visayas. Ang mission naman po namin, to help people improve their lives through the provision of affordable financial and allied services. Marami na rin po kaming natanggap na mga recognition sa kooperatiba. Isa na po yung pinakamalaki na nakaabot po kami sa National Gawad Saka Awardee na 2017. Sa NATCO Network din po na-recognize po kami ng Cooperative Development Authority. Kaya po naatasan na tulungan namin yung 3 cooperative na sila din maging viable. Kung nakita nyo po, galing sa fingerlings hanggang sa nag-grow out kami. Ngayon, nandun na po kami sa punto na magpa-process na po kami. So, meron na po kaming ready building for processing and na-adapt po namin yung idea for kada segment ng value chain, magkakaroon ng opportunity makaprovide ng employment para sa mga miyembro na walang trabaho. Makilala din po ang Merida na merong isang ma-adapt namin ang tinatawag na One Town, One Product ng Department of Trade and Industry na OTOP. And sana po sa pamamagitan ng Bangos, makilala ang Merida na Bangos Capital in Leyte. Tinulungan kami ng BIPAR para makakuha ng isang peace fund na kung saan magpapalaki kami ng fingerlings. Bali, kung ano yung fingerlings na napoproduce namin, minsan kinukulang pa sa kailangan namin. Dahil dumami na rin from 3 kgs noong 2015 na nagsimula kami, na 6x9 na naglalaman lang ng 7,000. Ngayon, tonelada na yung laman ng mga kgs namin. Hindi na kami gumagamit ng 6x9. Instead, yung mas malaki ng circular na naglalaman ng 40,000 pieces per kgs. Meron na kaming 10 kgs na naglalaman ng 40,000 pieces and may 6 kaming kgs na naglalaman ng 20,000 pieces per kgs. Ang nasa plano kami ngayon na produce more and encourage other investor na mag-produce para ma-meet namin yung need ng community and doon sa pagpaprocess namin. Sa ngayon, nagsisimula pa kami sa deboning. Marami na yung mga co-op na may mga hotel, may mga restaurant na umu-order, na gustong kumuha. In fact, nagpapasadya na silang magpa-debone para meron silang ma-serve like yung sa biliran. Yung press na bangus natin nakakaabot ng Cebu, Tacloban, hindi lang dito sa Ormoc at saka sa Merida Isabel. Nakakaabot na din siya ng Cebu. And malaking tulong talaga yung delivery truck na ibinigay ng Department of Agriculture. Kung may order ang Tacloban ng 3 tonelada or 100 box, kaya naming i-deliver at the same time makakapag-deliver din kami sa Cebu ng sabay-sabay. Kasi yung Cebu, 2 araw bago uli bumalik yung kasi 1 araw papunta doon, babalik So, malaking tulong talaga yung delivery truck na binigay ng Department of Agriculture na refrigerated van para ma-maintain ang ka-freshness kahit malayo. Maintain ang pinag-aagawan talaga sa Cebu yung pagkagaling dito sa Leyte. Nakita nila yung refrigerated van na galing dito, yung Kadiwa. Doon pa lang sa truck, nauubos na daw kasi yung quality ng bangus talagang maganda. Hindi ko kinakaya, ini-encourage ko, malaki yung kita niya sa bangos. Ito, example, sa 1 kilong bangos, kakain siya ng 2 kilong feeds. Ang feeds, short estimate, nagko-cost siya ng 42 pesos per kilo. So, 84 pesos ang kinain niya na feeds. Ang cost ng fingerlings is 7 pesos. 84 plus
14 sa 2 piraso, magkano lang yon. So, kung magpe-presyo ka ng 150 per kilo as farm gate, so malaki-laki na din yung... Mag-net lang kami ng 30 pesos per kilo, net. Sa 20 tons na haharvest na namin, that is almost 600,000 per cage. Net na yung 30 pesos. Sa binigay kong example. Sasabihin nila, may mortality naman. Correct, may mortality kasi may mortality na sa 40,000, yung fingerlings, meron na siyang allowable allowance na 5%, which is 1,000. So, kung 40,000 times 5, 2,000 yung mortality. Kung marunong ka nang mag-alaga, yung 2,000 na mortality, hindi yun mauubos para sa mamatay hanggang sa mag-harvest ka. Sa akin, naniniwala din ako na yung palaging consultation sa mga taong concern, sa staff, ito yung target natin, ito yung plano natin. Ano ba yung opinion nyo para magawa natin? At the same time, sa mga sa board ko, ito yung problema namin, ito yung nangyari, ito yung ano ba yung maganda para sa policy. So, transparency, isa yun sa maganda, yung openness sa mga leader para open ka sa mga suggestions, open ka, hindi yung ako yung masusunod. Kasi minsan, naiisip na, kala natin tama, sakto, only to find out later na mag-regret tayo na dapat nakinig ako, dapat mayroon tayong pagbalanse palagi. So, yung transparency sa mga records, transparency sa mga decision ko doon natin yan nakukuha. And of course, at the end of the day, yung decision mo rin so the best thing na consult always and pray. Consult to God and pray always na ito yung para kung ano yung magkamali ang decision, palagi ka pa rin may peace of mind. Mayroon talagang pera sa agriculture kasi doon kami naka-recover sa pagiging, kasi na kami noon nung after Yolanda, talagang parang dying na ba. Pero nung nag-shift kami, nag-diversify kami, nag-shift kami sa agriculture. In fact, maraming co-op ang nai-inspire sa ginawa namin. And marami din ang gustong pumasok na sa ganitong klase na mag-diversify na sila. So, dito kami nakabawi sa agriculture. Dito kami nakabawi sa aquaculture sa Bangos. And then, nakikita ko din na sa kasaba, sa nagagawin namin ingredients para sa aming feed mill na gagamitin namin sa Bangos. Yung farmers magtatanim ng ingredients para magawang feeds na magagamit sa mga pisser pox. Bali, capture namin pareho. Matutulungan din natin ang farmers and ang pisser pox.